Ngayon, sa aming bahay pagawaan, may magandang paninda. Isang pares na magkapatid na babae. Huwag kayong mag-alala. Mga ulila sila. Kapag binili ninyo, walang magiging problema. Ate, Station. Ngayon, i-auction natin ang kapatid na babae. Panimulang presyo, 1,000,000, 5,000,000. Itong dalawang magkapatid, kukunin ko sila. Si Mr. C ay magbibigay ng 5,000,000. May mas tataas pa ba? 5,000,000 isang beses. 5,000,000 pangalawang beses. 5,000,000 tatlong beses. Tapos na. Huwag kang lumapit. Station! Ate! Bitawan mo ate ko! Ate! Nakakainis. Tignan mo kami ng kapatid mo kung paano magiging masaya. Station! Huwag mong saktan ang ate ko. Station, nakikiusap ako. Sige, inumin mo ang bote ng gamot na ito. Pagkakawalan ko ang ate mo. Surahan pa. Kung ganun, magsimula na tayo. Kuya Xiao. Sandali lang, babalik ako. Maraming salamat sa lahat. Sa kabila ng pagiging abala, nakadalo pa kayo sa aming salo-salo. Miss C, maaari niyo bang pag-usapan ang detalye ng proyektong Pakpak ng Anghel? Miss C, ano po nagtulak sa inyo na mula noon hanggang ngayon ay nagkikibahagi kasi gawain kawang-gawa? Binabati kita, Miss C. Nung una ay na-engage ka kay Mr. Qin. Ngayon naman ay nasa rurok ko na ng kawang gawa. Talagang doble ang tagumpay mo. Pag-ibig at karera. Ngayon ay magandang araw na angkop para singin ang mga taong mukhang tao pero hayop ang asal at magbayad ng kanilang utang. Ang pamilya C, gamit ang kawang gawa, inuunat ang pupo ng demonyo labas sa mga mahihina. Sa harap ay tila mga dakilang pilantropo, ngunit sa katotohanan, sangkot sa maraming kasamaan, ang kamatayan ay kulang pa bilang kaparasahan. Nagbebenta ng tao, pinipilit ang mabubuting babae sa bisyo. Nagbebenta ng mga organo, anong pagpag ng anghel? Ito'y pagpag ng demonyo. Paano mo nagundungisan ng aming pamilya C? Buhay pang mga biktima at hustisya lang ang hinihingi namin. Kapag ang dalagang ito ay ganang katindi ang paninindigan, hayaan niyo pakinggan ako kung paano namin kayo sinaktan. Tamang-tama, hayaan mo akong ikumpara. Sino ba sa mga ito ang biktima? Oh, naintindihan ko na. Kayo pala ay inupahan na niya para siraan ang pangalan ng pamilya C. Sa mga taong kagaya ninyo, marami na akong nakita. Sige, sabihin mo. Aling kumpanya ka bang espiya? Umalis na kayo. Isang maliit na aberya lang. Huwag ninyong intindihin ang pakpak ng anghel ay patuloy na tutulong sa... Huwag kang lumapit! Huwag maghahawakan! Tumayo ka! Tumayo ka! Station!
Ate! Seishen, anong nangyari sa'yo? Nandito na siya! Nandito na siya! Gusto niya kong saktan, ate! Kailangan ko siyang patayin. Pakiusap. Lumabas ka muna. Ma'am, nakikiusap ako. Lumabas ka muna. Ibigay mo sa akin yung pangpapakalma. Missy, ayos ka lang ba? May isa pa akong bagay na ikinalulungkot kong ipapaalam sa inyo ang pinagbulan ng puso ng kapatid mo. Wala na. Hindi ba dati ay nakapila na? Sa madaling salita, ayusin mo na agad ang paglilipat ng ospital. Miss Yi, may oras ka ba makipag-usap? Tamang-tama. Mayroon din akong bagay na naisabihin kay Binibining Si. Hindi ko rin alam kung anong magiging resulta ng paggamit ng lakas ng iba. Ngayon nang turuan kita ng realidad ng lipunan. Ang mga tulad mo, sobra-sobrang bilang. Alam ba ang meaning? Ibig sabihin, karaniwan lang. Ang mga ordinaryong tao ang naglalanta ng tunay ng mukha, dapat galit na galit ka, hindi ba? Ano naman dapat ang ikagalit? Hindi ba? Nagbayad ko ng kapalit. Bakit? Sa oras na ito, hindi mo malang iniisip yung kapatid mong yun? Kasi, hindi ba malinaw sa'yo? Oo, isa lang akong ordinaryo, pero ang alindog mo ay natalo pa rin ng pagiging ordinaryo ko. Oh, Missy, mag-ingat ka naman. Ano bang nangyari? Ako nagkamali kanina. Nagpainit kong ulo ni Missy. Kuya siya, huwag kang magkamali ng isip. Gusto ko lang tanangin si Missy tungkol sa nangyari sa press ko noon. At saka, tapos naman yon. Hindi ba? Oo. Tapos na nga. Pero sa itsura mo, Missy, para bang pinipilit kita? Ah, hindi. Pinayaran ko ng pera ng iba para siraan si Missy. Missy, ipanaliwanag ko na para sa'yo tungkol sa puso ng kapatid ko. Maaari mo ba ipagbigay loob? Ken Xiao, handa ka bang pakasalan ako? Bakit gusto mong pakasalan ako? Gusto kita. Hindi ba tinuro sa'yo sa ampunan na mali ang agawin ng nobyo ng iba? Mali ba yun? Ano bang iniisip mo? Ken Xiao, tinakda kami ng aming tita na ikasal sa isa't isa. Sige. Sige, Shom. Maaari na nating simulan ang pangalawang hakbang ng plano. At may mukha ka pang bumalik? Gusto mong pakasalan isang walang kwentang babae sa bahay? Hindi ka nahiya sa press conference? Siya ang asawa ko. Ma, gumalang ka naman. Ano bang mali kay Lanyen? Kung hindi niya ako iniligtas noon, wala ka ng ina. Ang anak mo, hindi instrumento para sa utang na loob. Ma, maraming paraan para magpasalamat. Ang gusto ko lang magiging daughter-in-law si Lanyen. Kung maibang papasok sa bahay, hindi ko siya papatulan ng mabuti. Ken Xiao, hindi ka ipapahamak ng ina mo. Ma, sobra ng kontrol mo.
Ikaw ang nangalok, hindi umiinom ng parusang alak. Gusto mo bang makita ang babaeng iyon? May buhay ka pa ba para makita kita? Tama ng saya. Bakit nakatayo lang kayo? Bugbugin niyo siya! Mga inutil ba kayo? Tigil! Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Masyadong masakit ang katawan ko. Ang daming tama. Sumusobra ka na. Sumusobra ako? Sa kanya? Miss C, sana huwag mo na siyang istorbohin. Ayoko masira ang relasyon namin. Messi, naiintindihan ko na. Ang pinilit na pakulo, hindi matamis. Ngayon, naliwanagan ang usapan. Hindi na kita iistorbohin. Ang mga susunod na bagay, ako na mag-aayos. Sige. Kensho, nais ko sa'yo. At kay Missy, ang pangmatagalang kaligayahan. May masakit pa ba sa katawan mo? Kung sasabihin kong oo, babayaran mo ba ako? Yising Xiong, ang layunin mo, kailangang halata na ba? Pero ako, dahil sa'yo, napahamak ka. Pinakasalan na kita. Hindi pa ba sapat yun? Ay nagsisimula ka na. Sa umaga pa lang, ganito ka nakaaktibo sa akin? Nung kailangan mo? Papasayahin ka para hindi ka magsisisi. Ang mga sinabi ko, hindi ko kailanman pagsisisihan. Magpalit ka na ng damit. Sige. Sa wakas, kasal na tayo. Nagreserba na ako ng restaurant ngayong gabi. Kumain tayo. Mrs. Kim. Sige. Tara. Magkita na lang tayo mamayang gabi. Ngayon, may suporta kay Chin Xiao. Mas madali dapat ang mga bagay. Singshen, malapit na. Maghintay na ng kaunti. Kapatid, pipilitin ko magbayad ng lahat ng ito. Bakit mo pa pinapatingin sa akin ito? Noong una, malaki ang ingay upang mailantad ang bagay sa orphanage. Nakuha ang atensyon ni Kensho at nagdulot din ng pagdududa sa pamilya si. Kailangan nating baguhin ang direksyon. Tama rin. Ang negosyo ng pamilya si walang ni isa man ang bukas sa publiko. Sa aspeto ng construction, isang malalaking proyekto ay lihim sa labas. Napaka-istrikto. Kapag nakapasok ka sa project team, makikita mo rin ang mga butas. Pero ang core project team ng pamilya si ay permanente. Ang kailangang identidad at background ay nasuri na. Mahirap makapasok. Paano kung ang proyekto ay sayo ng kolaborasyon? At ang proyektong ito ay sapat para pukawan ang interes ni Si. Anong ibig mong sabihin? Ang bidding event sa loob ng ilang araw. Ang pamilya Si sa pangalawang kalahati ng taon nakasentro sa proyektong ito. Bilang yang madam ng Ken, sisirain ko ang bidding event na ito. Ang pamilya Ken, hindi ba dapat bigyan ng pagkakataon? Ang young madam kinakatauhan. Ito'y talagang kapaki-pakinabang. Pagkatapos, kapag nakipagtulungan ng Ken at Si, ano naman ang dahilan nila upang hindi payagan ang young madam ng Ken na pumasok sa project team? Kapag ginawa mo ito, parang sinasali mo rin ng pamilya Ken. Ang papapakasal ko sa kanila, hindi ba't iyon talaga ang plano?
Bakit nandito ka? Naghihintay sa'yo para kumain dahil matagal ka nang hindi dumating. Nahulaan ko na. Alam kong pumupunta ka sa ospital. Hindi pa kita kilala. Si Churan, kaibigan ko mula sa orphanage. Kung ganun, bilang kaibigan, ngayon ang ating kasal. Hayaan natin si Mr. Chu na makisaya. Mr. Chu, siguradong masaya ka rin, hindi ba? Masaya, pero hindi na ako makakapunta bilang pagbati kay Mr. Ken. Ngayon ang kasal namin ni Sinsyong. Mr. Chu, hindi kumpletong pagbati kung kalahati lang ang sasabihin. Sinsyong, binabati ko kayong dalawa ni Mr. Chen. Maligayang bagong kasal. Kung wala nang iba, aalis na ako. Sige, mag-ingat ka sa daan. Siguro nagugutom ka na. Kumain na tayo. Maaga pa. Umakyat mo na tayo. Ipakilala mo ko sa kapatid mong babae. Bakit kailangan mo makita ang kapatid ko? Kasal na tayo. Hindi mo mabalak na ipakilala sa akin ang kapatid mo. Hindi na kailangan. Hindi pa ba panahon? O ayaw mo lang akong isali sa buhay mo? Bakit pwede si Churan? At hindi ako? Mas mabuti siguro kumain muna tayo. Yes, Sinsyong. Talagang mahusay ka. Mr. Ken, hanapin natin ang ginang sa daan. Gabing-gabi na at babae pa ang ginang. Pagkasakaling nasundo na siya ng kanyang matalik na kaibigan. Narinig mo ba? Ilang araw lang nakalipas, nagkaroon ng hold up. Sinasabing ilang beses na ito nangyari at mukhang may kakaibang ugali ang salarin. Pinipili lang niya ang mga batang magaganda. Mr. Ken, hindi ba't ito ang ruta mo pa uwi? Kung ganon, ang ginang ay... Huwag ka munang kumilos. Agad mong i-check ang CCTV. Opo, Mr. Ken. Sa unang araw pala ng kasal ay ganito ng problema. Plano ko pa namang siya magdadala sa akin sa bidding meeting. Hindi ba mas mahirap na ngayon? Iniwan mo ako sa kasada. Hindi ba gusto mo lang turuan ako ng leksyon? Ken Xiao, huwag mo sanang sabihing madidismaya ako. Siguro, nawala ng galit mo, Mr. Ken. Hindi ba? Alam kong galit ka sa akin. Iniwan mo ako sa kasada. Pero ganito na nangyari. Siguro, tapos na ang galit mo. Bakit lagi mong ginagamit ang pananakit sa sarili para lang lutasin ang problema? Mr. Ken, naiinis ka na ba? Hindi. Pinapatawad mo na ba ako? Kung hindi, ano pa? Sa tuwing nag-aaway tayo, nasasaktan ako kaya hindi ako mangahas na makipag-away sa'yo. Ikaw ay nasakin, pero isang taong tulad mo ay walang karapatan.
Pumasok ka pa talaga at nangas ka mong salita. Sabihin ko sa'yo, lumayas ka sa Jiangsheng sa loob ng 2 araw. Kung hindi, huwag mo kong sisend kung hindi ako magpapatina. Kung pinapalayas ako ni Ginang Ken, mas mabuti pang patayin mo na lang ako. Akala mo ba hindi ko kayang gawin? Ginang Ken, kung intention mo ay banta sa akin, wala kang sese na magpagod. Kung banta mo naman si Ken Xiao, tatawagin ko siya para sa'yo. Bakit ka nandito? Siyempre, para makita mo sunuring anak ko. Anong mabuting nagawa niya sa likod ko? Kuya Xiao, lahat ito ay aking pagkukulang. Hindi ko napipigilan si tita. Ako at si Sinchong ay kasado na. Hiwalayin mo ang ganang babaeng ito. Sinabi ko na, sila niyan lang ang kakasama mo sa kasal. Hindi ikaw ang kakasal. Wala kang karapatang pigilan ng desisyon ko. Ako ang mama mo. Ako. Tita, kalmahin mo ang sarili mo. Hindi sinasadya ni Kuya Xiao na tanggihan ka. Ayos. Gusto kong makita kung hanggang saan kayo makakaabot. Ilang araw na at kaarawan ko na. Tandaan mo, isama mo ang misis mo. Lanye, tayo na. Ayos ka lang ba? Hindi ba masakit? Ken Xiao, ang kasal sa'yo at talagang puno ng sakuna. Kung hindi palo sa baston, umasampa sa pisngi. Tungkol sa mama ko. Pasensya na. Kapag nasa layo ng bubong ng iba, kailangan lang tiisin. Siya at ang ama ko ay nagkasal dahil sa kasunduan. Mahal niya talaga ang ama ko. Pero ang papa ko, walang masyadong damdamin sa kanya. Nung namatay ng papa ko, nakatutok na siya sa pagkontrol sa akin. Galit ka ba sa mama mo? Hindi. Naiinggit lang ako sa mga may tunay na pamilya. Huwag kang magalala. Mula ngayon, ako na magiging pamilya mo. Kasama mo ako. Talaga? Siyempre naman. Kaya samahan mo ako sa karawan ng mama ko. Hindi na yata kailangan. Bakit kailangan pang gawin ang walang silbing bagay? Pero kailangan kong pumunta. Hindi ko ito matatakasan. Papalampasin ba kita? Yes, Insyong. Kanina sinabi mo pa na sasamahan mo ako. Pinapayuhan kita. Huwag mo nang isipin yan. Natatakot ka na makipagtalo sa mama ko? O protektahan kita? Kenzong, ayaw kong lumaki pang problema. Sapagkat ang ganitong bagay ngayon, kapag nangyari ulit, hindi ko na maipapangako kung ano ang gagawin ko. Yes, Insyong. Mas gusto ko pa rin kung minamaliit mong iba. Sa pagkakataong ito sa bidding, si Sukian siya ang mag-uorganisa. Hindi siya madaling kumisin kung gusto mong hikayatin siya para matalo ang pamilya si. Hindi ito madaling gawin. Kung hindi ka makapaniwala, gawin mo lang malaking eksena. Basta malaman ng iba na ginawa ito ni Ken Xiao. Sapat na yon. Nakuha mo na ba ang imbitasyon sa bidding? Malapit na. Narinig ko, nasa ilang araw ay magkakaroon daw ng bidding. Totoo yun. Pupunta ka ba? Ngayon ang Kinshi ay hindi sasali. Kaya, pwede ba akong pumunta? Palagi nasa bahay lang ako, wala rin namang saysay. Hindi pwede. Hindi ba ako karapat-dapat? Hindi naman. Pero ang pagiging Mrs. Kin mo ay hindi pa pinapaalam.
Kaysa imbitasyon, ako lang ang nakapangalan. Kung ganon, pwede mo bang hingin ng isa pa? Hindi naman imposible. Pero may kailangan ka ipangako sa akin. Sige. Samahan mo ako sa birthday party. Pag-isipan mo muna. 7 araw bago ang bidding, ititigil ang pamimigay ng imbitasyon at bukas, ang huling araw. Kailangan mong pumunta. Kapag dumalo ka sa birthday party, malalaman ng lahat ang pagkakakilanlan mo bilang Mrs. Kin. Isang imbitasyon lang at sapat na para makuha ang lahat. Sige. Pero binabalaan kita. Kung may mangyaring di ka nais-nais, huwag mo kong sisihin. Hindi kita sisisihin. Kailan mo ibibigay ang imbitasyon? Pagkatapos ng birthday party, ibibigay ko sa iyo mismo. Sino ito? Ang ganda naman. Hindi ba itong girlfriend ni Mr. King? Ang fiancé ni Mr. Ken, hindi ba si Missy? Mrs. Ken, maligayang kaarawan. Tita, maligayang kaarawan. Iha, ito ang regalo ko para sa'yo. Anong regalo ba to? Tanging silang yun lamang ang isang ganitong magandang dalaga ang karapat-dapat kay Ken Xiao. Anong ibig mong sabihin? Alam kong hindi mo ko gusto, hindi ko rin iniisip na pasayahin ka. Ngayong gabi sa pagtitipon, sana maging maayos tayo. Kung hindi, ang mahihirapan ay hindi ako. Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Sige. Pwede mo bang sabihin ni Ken Xiao na hindi ako kusang umalis? Ayos ka lang ba? Sinong gumawa nito? Kuya Xiao, ngayong kaarawan ni Tita, bakit ka pa nagagalit? Baka matakot si Tita. Uulitin ko, sinong gumawa nito? Kung malalaman ko, hindi na simpleng... Mag-usap tayo. Para agad ka nang dumating dito, Messi. Talagang hindi ka mapakali. Bakit mo ko tinawag palabas? Magiganti ka ba? O maghain ng reklamo? Ang manok ay manok lang. Hindi ito magiging isang uwak. Kahit Mrs. King ka na, hindi ko pa rin marunong sa kaugalian. Ako ay manok lang, pero nakasal na kami ni Ken Xiao. Ano pa bang masasabi mo? Ang nararamdaman ni Messi, ang tang itinataas ng parang Diyos. Nandumihan ako. Sabihin mo, hindi ba nakakatawa? Hey, Shen Xiao, kung kaya mapawalang bisa ang engagement namin, bakit hindi ka rin mapapawalang bisa sa divorce? Ang hinaharap, sino makakaalam? Sa tingin ko, mas mabuting sagutin mo muna ang kasalukuyang problema. Kung marasal din ang paghahabol ng katarungan, hindi sanang ganito ka rin kawalan ng katarungan sa mundo. Tinawag kita palabas, syempre para magigante. Ang sampal na ito ay panibagong padubalik sa'yo. Kasabay nito, may konting interes pa. Nagkakatuwa naman. Messi, dahil ikaw mismo ang nagdala sa sarili mo. Kung hindi ko gagamitin ito, sayang naman ang kabutiang loob mo, Messi. Song, ang bagong round. Magsisimula na. Tulong! Tulong! Messi! Anong ginagawa mo? Nagising na si Lanyin. Sumama ka sa akin. Hindi pa nagising si Xin Xiong. Iniisip mo pa rin siya? Kung hindi ka dumating agad, halos mamatay si Lanyin dahil sa kanya. Yun ang sabi ni Lanyan sa'yo. Pinapahalagan ka ni Lanyin. Nagsiwas ang babae ito kay Lanyin. Hindi lang siya sinaktan, kundi tinulog pa siya sa tubig. Hihintayin mo pa ba mamatay si Lanyin bago ka maniwala? Makinig ka sa akin. Bakit mo siyang iwan agad? Si Lanyin ang pinakamainam para sa'yo.
Hindi mo na kailangan pakialaman ito. Hanapin ko lang ang doktor. Kensho, tumigil ka! Ang kapal ng mukha mo Hindi ka pa pala patay. Paano kung mapapabayaan na mamamatay ka? Si Kuya Xiao, ngayon, alam na niya na ikaw nagtulak sa akin sa tubig. Sabihin mo nga, kung may gusto pa rin ba siya sa'yo? Monsieur, sa round na ito, talo ka. Messi, matagal na to, hindi mo pa rin ba naintindihan ang punto? Hindi ko gusto si Ken Xiao. Sa tingin mo, magmamalasakit ba ako? Anong ibig mong sabihin? Simula pa lang, si Ken Xiao, ginamit ko lang. Kahit anong ayaw ko, pinapawisan mo para makuha yun. Sa tingin mo ba, sino ba talaga ang talo? Kuya Xiao. Lumabas ka. Kuya Xiao, hindi ko sinisisi si Monsieur. Huwag ka rin magalit sa kanya. Mag-usap kayo ng maayos. Ipakita mo na lang yung footage. Hindi ba mas madali yun? Ang pagmamahal sa simula ay dyan sa kuryosidad. Sunod na hakbang ay pagkabahala. Pagkatapos nun, nasa sayo na. Naiintindihan mo ba? Akala mo mahal mo siya. Kahit ang pinaka-basic na tiwala, hindi mo nagagawa. Gusto kong sabihin na siyang una nag-amin. Siya'y laging nagbabalik ng utang na loob, pero hindi niya gagawin ng mga masasamang bagay. Ken Xiao, hindi mo talaga siya mahal. Noong araw na yun, isang taong kumukuha ng litrato malapit sa amin. Ang lalarawang ito, nakuha ko ng hindi sinasadya habang bumibisita sa bawat saksi para makuha ang impormasyon. Mahilig ka rin sa kanya. Anong meron? Siya ang asawa ko. Kung natatakot ka na mawala siya, ang dapat mong gawin ay hindi pigilan na kung alagaan siya, kundi siguraduhin na mas mahalaga siya sa iyo kaysa sa lahat na hindi mo papalitan. Ken Xiao, pwede ba tayo mag-usap? Alam kong nagkamali ako. Pero mula sa simula, hindi ko kailanman sinadya na hindi ka paniwalaan. Anong gusto mo sa akin? Gusto mo ba? Ano dapat humingi tawad kay Lanyin? Ken Xiao, pakinggan mo. Kahit na talagang itinulak mo si Lanyin sa tubig, matutulungan pa rin kitang ayusin ang sitwasyon. Anong ibig mong sabihin? Hindi na mahalaga kung tulad ng sinabi ni Lanyin. O kung natatakot ka na hindi mo may paliwanag, kaya sumunod ka sa kanya. Hindi mo dapat ipagsapalaran ang sarili mo. Anong ibig mong sabihin? Pinapaniwalaan mo ako na hindi ko sinaktan si Lanyin? Siyempre, hindi mo magagawa yun. Pero kahit na ginawa mo, anong meron? Dito sa akin, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa'yo. Ako ang may kasalanan. Humihingi ako ng tawad. Ang imbitasyon, nasa bag mo na. Sige na. Huwag ka na umiyak. Ang imbitasyon ay para sa'yo. Kung sa tingin mo may silbi ako, manatili ka na lang sa tabi ko. Hello, Mr. Song. Ako si Ken Xiao. May gusto kong sabihin sa'yo. Kung gusto mo lang ng shortcut, wala akong interes. Tungkol sa tender, may impormasyon ako. Na sa tingin ko, magiging interesado ka. Sa mga taon,
Ang pamilya Si ay nagbid ng Malaysia. Ang kanilang mga proyekto sa pagtatayo ay may nakatagong panganib. Kaya kung papayagan mo silang manala sa bid na ito, natatakot ako na maaari itong makapinsala sa iyong kumpanya. Meron ka bang sama ng loob sa pamilya Si? Wala ka na doon. Ibig kong sabihin, huwag mo nang alalahanin yun. Pag-isipan mo na lang yung sinasabi ko. Bakit naman ako magtitiwala sa'yo? Dala kong asawa ni Qin Xiao. May connection ka kay Qin Xiao. Alam ba niya na hinahabol mo ang pamilya Si? Ayaw ko lang gawin komplikado ang lahat. Pero kung ayaw mo makipagtulungan, wala din akong pake kung malaman niya. Nakuha ko na. Ang gusto ko lang, sana'y maintindihan mo. Hello, Mr. Chaoxin. May kailangan ko sabihin sa'yo. Hindi ko maintindihan. Alam ko na pinagtangkaan ka ni Silan yan. Alam ko na may sama ka ng loob. Pero sobrang marahas ang paraan ng paghihiganti. Masyadong matindi. Hindi na mauulit. Ang bidding na ito ay mahalaga para sa anim na buwang kita ng pamilyang Si. Hindi ka ba natatakot na masunog ka rin sa apoy? Hindi ko lang naisip ng maayos. Naisip mo ba ng pamilya Si ay hindi ka patatawarin kung napinsala mo ang negosyo nila? Sa tingin mo ba, papayag silang palampasin ka? Kung ganun, magdudulot ba ako ng problema sa'yo? Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Lanyen, pinalaki ka ng papa mo na ganito. Pero hindi mo makuha ang isang lalaki. Sabihin mo, anong dapat gawin ng papa mo sa'yo? Pa, lahat ng ito ay kasalanan niya Xingxiu. Ang babaeng yun. Pinakain at tinalagaan kita ng maayos para maging magaling ka paglaki mo. At ganito lang ang natutunan mong kakayahan. Nagkakamali ako. Lanyen, hindi kita sinisisi. Kailangan mo lang malaman kung gaano kahalaga ang resources ng pamilya Qin para sa ating pamilya. Kung hindi, kung mawawala ang pamilya Si, mawawala din ang iyong halaga. Alam ko po, Pa. Magpakabait ka. Hindi ko alintana kung anong paraan ang gagamitin mo. Kailangan mong harapin ang babaeng yon. Paalisin mo siya sa tabi ni Qin Xiao. Kung ganun, hindi din. Kung makukuha niya ang gamit ng pamilya ko, tsak na babayaran niya ng 1,000 beses para may balik. Ang pamilya Si, ano bang nagawa namin sa Qin? Una'y nagputol ka ng engagement. Ngayon gusto mo pang wasakin ang pamilya ko? Nung una, si Lanyen niloko ang asawa ko. Sige. Nung una, si Lanyen ay halos hindi na makabangon para ligtas lang ang iyong ina. Dapat rin ba nagkakuluhin mo sa akin ang utang na yon? Tito Si, huwag ka muna magpadalos-dalos. Itong proyekto, ipagpalagay mo na lang na kompensasyon. Makikipagtulungan sa Qinshi. Ang Qinshi, magbibigay ng 30% discount. Si Chong, anong nangyari sa'yo? Wala naman. Qin Xiao, hindi ko ay naasahan ang asawa mo'y ganito kaganda. Mr. Si, pakiusap, magpakita ka naman ng paggalang. Anong nangyayari? Natatakot ka ba na kukunin ko siya? Sa bidding, may lakas na loob kang guluhin ito. Ngayon ay natatakot ka na? Sa wakas, nakita na tayo. Mr. Si, Nagkita na ba tayo dati? hindi pa. Pero sa hinaharap, Mr. Si, sigurado hindi man akong kakalimutan sa buong buhay mo. Oh, gusto kong malaman kung anong klaseng hindi malilimutan.
CY. Kung maliban kisilan yan, kailangan mong ayusin sa pamilya si. Sinchong, ikaw at si CY, may galit ba kayong dalawa? Anong ibinigay mo sa kanya kanina? Sinabotahe mo ang isang proyekto ng pamilya si. Kailangan ko rin magbayad sa kanila ng kapalit. Sinchong, ano nangyari sa'yo? Kenshao, pwede ba akong sumali sa proyektong ito? Baka gusto mo pang magigante. Ngayon, pantay na ang lahat. Nakakahiya naman. Pasensya na talaga. Ayoko lang na araw-araw nasa bahay lang ako. Talaga? Alam ko, hindi madali makapasok sa proyekto ng pamilya si. Pero, ito'y proyektong katuwang ng Kin Group. Bukod pa rito, pupunta lang ako para matuto at makakita ng bago. At saka, ayon sa aking propesyon, hindi ba? Sige, mangako ka na hindi magkalat ng gulo. Talagang hindi. Sige, ipapaabot ko sa kanila. Ang bait mo naman. Ang pwesto na ito ay sa'yo na mula ngayon. Salamat. Pwede pa bang malaman kung anong susunod kong gagawin? Nagkita na naman tayo, Miss Yi. Bakit ang late mo nakauwi? Kumain ka na ba? Hindi ba kaaya-aya sa trabaho? Naiinis ka ba sa akin? Hindi. Masaya naman. Maayos ang lahat. Hello? Anong nangyari sa inyo sa kumpanya? Narinig ko ng kasundo ni Mr. Ken at Manager C ay naputo dahil sa kanya. Nagkakahiya naman. Narinig ko rin nung una ng pagkikita ni Mr. Ken ay nagubad siya at niyakap siya. Totoo ba yun? Siyempre. Bakit hindi niyo ituloy ang kwento? Nakikinig lang naman ako. Hindi mo na kailangang marinig sa iba. Ang kasundo nila Manager C at ni Mr. Ken ay ako ang nagputol. Hindi tamang sinasabi mo, kami nagyakap at nangubad pagkatapos namin magpakasal. Kung gusto niyo pang magsalita tungkol sa akin, mas mabuting sabihin niyo sa harap ko. Baka rin, makapagbigay pa ako sa inyo ng ilang eksklusibong balita. Ano sa tingin ninyo? Sinong gumawa nito? Itatanong ko ulit. Sinong may gawa nito? Sa oras ng trabaho, Miss Yi, ano ba itong palabas na ito? Ikaw bang may utos ito? Hindi ba itong katotohanan? Miss Yi, ano pa bang ikinakagulat mo? Binuhusan mo ko?
Tinapusan mo ko? Bakit ka pa nagugulat? Hindi ba naranasan mo na sampal dati? At saka, ang mga nagawa ko, natural nang aaminin ko. Pero hindi lang lahat ng dumi ay pwedeng ibuo sa akin. Bakit? Hindi mo ba niloko si Kenshao? Niloko ko nga si Kenshao, pero napakulin agad. Ano sa tingin mo? May masasabi ka pa ba? Sa tingin ko, hindi ka pa sapat na pagalitan lang! Ah! Bago. Sige, Kenshao, ang sinabi mo. Hindi ko na matiis. Hindi mo masasabi na kung may kasalanan. Bakit kailangan mo pang tiisin? Ang kondisyon para ko pasok sa kumpanya ayaw mo magdulot ng gulo. Palagi ko namang sinusunod ito. Magkaiba ba yun? May diferensya ba? Sinabihan lang kita na huwag sumobra. Walang dahilan para tiisin ang pasakit kung nasasaktan ka. Hindi ko tinitiis. Binabalik ko lang. Oo, pero ang baso, saktong pagkabato. Yes, it's Chong! Bakit napabayaan mo naman? Pasensya na, Supervisor. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Xiaosu, balik ka sandali. May kailangan ako sa'yo. Sige, President Kin. Ano? May nakuha ka ba? Hindi ako makarikis sa core na datos, pero may nakita kong kakaibang bagay. Sakto. May ibibigay din ako sa'yo. Gamitin ng mga construction worker. Dati, plano ko lang magnakaw ng datos. Hindi ko inaakala sa listahan ng proyekto ay nakita kong pangalan ni Zuyang. Ilang taon nang nakalipas sa pagtatayo ng Zifeng Building, nagkaroon ng aksidente. Ang kanyang amay namatay sa aksidente ngayon. Ngayon, empleyado na siya ng pamilya C. Hindi ito pangkaraniwan. Kaya kailangan ko siyang makita at kumbinsihin. Nasa kabilang lungsod siya. Gusto mo bang ako na lang ang pumunta? Mukhang hindi yun madali para sa'yo. Siya lang natitirang butas na pwedeng pasukan. Sa pagkakataong ito, kailangan akong pumunta. Masyadong wala. Kung kami, Mr. Ken, handa ka bang mabigay sa akin ng counting parte? Kenshao, hindi pa ako masasabi sa'yo. Ngayong araw, aalis ako. Kung may kailangan ka, hintayin mo na lang akong bumalik. Aalis ka sa business trip? Ano yun? Si Sensho ay alis sa business trip? Ibig sabihin, wala na silbi lahat ang ginagawa ko? Hayop ka. Mag-usap tayo. Anong balak nyo? 10 taon na nakalipas, pagtatayo ng Zifeng Building, nagkaroon ng aksidente. Namatay ang iyong ama. Pagkatapos noon, ikaw pa napagbintangan at kulong. Sa huli, malapit ka na nabulok sa kulungan. Ano man ang pakay nyo? Wala akong interes. Kung wala kang interes, hindi ka sana pumasok sa C Corporation. Ano ba talaga ang pakay nyo? Pareho na sa iyong pakay namin. Pabagsakin ng pamilya C.
Bakit ko may paniniwalaan? Ang pamilya si ang pumatay sa ama mo at sila lang sumira sa kapatid kong babae. Ang galit ko sa pamilya si ay hindi mas mababa kasi sa'yo. Bukod pa doon, kung ikaw lang mag-isa, hindi mo sila kayang galawin. Wala kang ibang pagpipilian. Tama ka. Matagal akong nasa pamilya si. Nakapag-ipon ako ng maraming ebidensya. Sa tuwing isinusumiti ko, ibinabalik lang mula sa itaas. Hindi ko kayo matutulungan. Kaya pakiusap, umalis na kayo. Pero kung ebidensyang ito ay isusumiti ng asawa ko si Mr. King, iba ang kalalabasan. Ikaw? Itong mga ebidensya na hawak namin ngayon. Mga malisyosong meeting, pagpipiga sa mga negosyo, pero hindi pa sapat. Kulang pa ng matinding dagok. Itong mga dokumento, maaari rin namin ibigay sa'yo. Iyan ang patunay ng aming sinseridad. Anong pwede kong gawin? Kung sakaling makukuha ni Zuyang ang kapakipakinabang na ebidensya at tinagdag ang hawak natin, tsak na mapapabagsak ang Si family. Sinchong, kapag nakaganti na tayo, anong balak mong gawin? Kapag gumaling na si Seng Sheng, isasama ko siya sa paglibotang mundo. At si Qin Xiao? Anong kinalaman ng Qin Xiao? Siyempre wala. Ako na nag-iisip ng sobra. Sinchong, kapag natapos ng paghihiganti, may gusto kong sabihin sa'yo. CEO ng Ken Group, nakita kagabi kasamang Charles Sweetheart. Dating pag-ibig versus kasalukuyang asawa. Si Ken Xiao rin ang nandito, sa pareng hotel pa. Sa tingin mo, baka madiscover niya tayo. Malabong mangyari. Kung nag-aalala ka, mas mabuti pang gamitin natin ang maayos ang balitang ito. Anong ibig mong sabihin? Mauna tayong umatake? Sinchong? Kayo? Sinchong, hindi kami tulad ng iniisip mo. Mr. Ken, hindi ito patas. Pwede lang opisyal magsunog ng apoy, pero bawal sa karan ng tao magsindi ng ilaw. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Sumama ka sa akin pa uwi. Ipapaliwanag ko sa'yo. Missy, nagkamali ka ng akala. Wala talagang kahit anong sa amin ni Kuya Xiao. Kasalanan ko lahat. Missy, ang sabi mo, parang halos nakasulat na sa mukha niyo na natulog kayo at magkasama. Yes, Sinchong. Sinchong, huwag kang padalos-dalos. Hindi pa kita natatanong. Bakit magkasama kayo ni Churan? Bakit ko kailangang paliwanag sa'yo? Tinulungan lang kita. Wala nang iba. Sinchong, itinulak mo ba ako sa ibang babae? Kung may problema ka sa utak, magpatingin ka sa ospital. Sila Yin. Ito na huling beses. Ken Xiao, sa huli, magiging akin ka rin. At ako lang pwedeng maging sa'yo. Sinchong, hindi ba parang sobra ng laro mo? Paano kung hindi siya dumating? Kung hindi siya dumating, ibig sabihin, wala akong halaga sa kanya kung dumating siya. Sakto lang. Dagdagan natin ang apoy. Para mahulog ang loob niya sa'yo. Tapos, ako ang papatay. At siya mag-aabot ng kutsilyo. balak mo bang si Siso nagtirahin? Kung negosyo lang pamilya siya sisirain, hindi pa sapat yon. Ang mga ginagawa niya kay Singshan, gusto kong doblang ibabalik niya. Ayun na siya. Sabihin mo, paano niya nagawa yun? Siya pa mismo nagsabi sa akin na wala siyang kinalaman kay Silan Yin. Huwag ka naman isang malaking hindi pagkakaintindihan lang. Kalokohan. Niloko pa niya ako. Anong panloloko? Pumunta siya sa business trip, pero siya pala kasama si Lan Yin. Ganon ko siya kamahal. Paano niya ako nalakong ganyan? Hindi mo na kailangan mag-abala. Hindi mo na kailangan mag-abala.
Bawiin mo na mga iniisip mo. May asawa na siya. Ano bang kinakatakutan mo? Sa puso niya, ako lang ang nandyan ngayon. Ano pa bang dapat ko ikatakot? Kung hindi ka takot, hindi ka magyayabang na ganyan. Matagal na akong wala sa eksena. Kaya payo ko sa'yo, mas mabuting tanggapin mo na lang ang realidad. Kung mahal ka ba niya o hindi ko alam. Pero maraming lalaki may gusto sa kanya. Kung anong magagawa mo, kayang gawin ng iba. Sa palagay mo, hindi ba siya matitinag? Pero, walang mas nakakakilala sa kanya kundi ako. Sinsyong, sana manatiling malinaw ang isip mo. Huwag kang gumalaw. Nagsisising na ako. Anong pinagsisisihan mo? Hindi ko dapat minahal si Kensha. Pinagkain kita at inalagaan ng ilang taon. At yan ang kaya mong gawin? Hindi ko inaka ng ganito, Papa. Naalala mo pa ba kung paano kita tinuruan mula pagkabata? Kung hindi ka makakakita ng benepisyo para sa pamilya, ibig sabihin wala kang silbi. Isang tinapong piraso. Natandaan mo ba yon? Aking mahal na anak na babae. Naaalala ko po pa. Palagi kong naaalala. Pa, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sigurado mapapabagsak ko si Shinshong at mabaho si Kensha. Yes, Shinshong. Itong babaeng si Shinshong. Parang kakaiba. Ate? Nandito ako. Ikaw ang ate ko? Ako si Ate Senshen. Kahapon, nagkaroon ba siya ng reaksyon? Medyo hindi ko inaasahan. Ibig sabihin, nahulog na siya sa'yo. Pakiramdam ko lang, hindi pa sapat. Ikaw, seryoso ka ba? Pinakasalan niya ako. Medyo kawawa naman siya. Pero ano naman ngayon? Dalawang hakbang na lang layo. Para maganti ang malaking kaaway. Hanapin mo kung nasa si Siway. Hindi na ako makapaghintay. Shinshong? Shinshong? Hanapin yung asawa ko! Bilisan nyo! Ikaw nagdala sa akin dito? Sobrang tapang mo ah! Talagang nakakaliw. Kung hindi ako matapang, hindi ko maimbit na si Mr. C dito. Ngayon kusa kang lumapit. Sakto lang. Ang luma at bagong utang, sabay nating kwentahin. Anong balak gawin ni Mr. C? Pinahamak mo ang pamilya C sa ganitong kalaking proyekto. Kailangan ko namang bumawi kahit papano. Pero, ako sa mga bagay na ginagawa ko, may isang prinsipyo. Kung babae, pwede akong magbigay ng palugit. Basta ikaw, papaligaya mo ako ng gusto.
Baka naman si Mr. C. Wala namang tapang para doon. Mr. C, nagkamali ako. Pakawalan mo ako. Itong anyo mo at ang mga matang yan. Sobrang kamukha ng isang batang babae na nakalaro ko noon. Sa dami ng taon, hindi ko siya nakalimutan. Kinshou, huwag kang padalos-dalos. Darating na si Kinshou! Kung alam ko lang ng ganito, bakit pa ako naaksaya ng lakas? Walang hiya ka! Anong balak mo? Ngayon nandito na tayo. Siyempre, hilain na rin kita para mamatay ng sabay. Huwag kang maglakas ng loob! Pero bago yun, may isa pa kong utang na dapat isingil sa'yo. Itong bagay na ito, ilang taon na napahamak. Bakit pa dadalhin pababa? Ano bang gagawin mo? Xinqiong! Xinqiong, ayos ka lang ba? Ano bang ginawa niya sa'yo? Nakita mo ba? Nagbayad siya ng kapalit. Nagbayad siya ng kapalit. Hindi pa sapat! Hindi pa sapat! Mr. Qin, maaaring nabigla si Ginang. Dalhin muna natin siya sa ospital. Kinshou! Iligtas mo ako! Shinsong. Maghanap ng tao para magbantay dito. Ano mang balita, hindi pwedeng ilabas. Tandaan mo, pag umaga na, siya ko muna siya dalhin sa ospital. Gising ka na. Wala ka bang gustong itanong sa akin? Tungkol kay CY, paano mo gustong ayusin ito? Si Mr. C ay nagtangkang gahasain ako. Pinagtanggol ko lang sarili ko. Bago kumilos, inihanda mong CCTV, hindi ba? Sa ganitong paraan, mas madaling ayusin ang bagay na ito. Ano bang lahat ng alam mo? Ano bang lahat ng alam mo? Yes, Xinqiong. Bago mo ginawa ang lahat ng ito, naisip mo bang sarili mo? Sarili ko? Mula na mangyari kay Xingsheng, wala na ako sa sarili. Eh ako? Anong tingin mo sa akin? Isang piyesa. Isa lang akong piyesa sa laro mo. Hindi ba? Nagpagkasal ka sa akin. Sinadya mong sirain ang bidding. Sumali sa project team, kasama na pati ang nangyari ngayon. Alam mo ba, nang malaman ko may balak si Mr. C sa'yo, tsak na ipaghihiganti kita. Kung sakaling magkaibang resulta, naganda ka pa rin ng CCTV, hindi ba? Tama ba? Oo, lahat ng sinabi mo, tama. Kung alam mo na noon pa, bakit hindi mo ko nilantad? Lumayo ka sa akin. Ngayon mo pa lang sinabing lahat ng ito. Huli na ang lahat. Dahil natakot ako. Natakot ako na kapag malaman mong lahat, iiwan mo ako. Tama. Iiwanan kita. Dahil, hindi ko kailanman balak na papapasukin ka sa mundo ko. Kaya ako naghihintay. Naghihintay na sabihin mong lahat at tutulungan kita. Tulungan kita maghiganti. Pwede ba? Sino nagsabi sa'yo na makialam? Sino nagsabi sa'yo na tumulong? Akala mo ba sa lahat ng ito, maiilam ako sa'yo? Ang gusto ko lang, gumawa ng tatahakin mong landas. Lumabas ka! Lumabas ka ngayon din! Xinqiong! 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 Xinqiong!
Masakit ba? Sa hina ng lakas mo, paano ko masasaktan? Sabi ng doktor, dahil sa matinding emosyon mo, kaya nawalan ka ng malay. Kumusta na? May masama ka pa bang nararamdaman? Patawad. Xingqiu, ang lahat ng ito, hindi para pilitin kang ibigin ako. Ang gusto ko lang, mabuhay ka ng masaya. Kung ang pag-iiganti sa kanila ang makakapagpasaya sa'yo, gawin natin yun ng magkasama. Pwede ba? Maraming charity project ang pamilya si, pero kasabot naman sila ng mga iligal na auction para silang mga ahas at taga sa iisang lungga. Isang taon na nakalipas, sa isang proyektong sinuportahan, pinunta nilang ampunan. Nalako kami ni Xingqiu na lumabas para sa turnover. Pagmulat ko ulit, nasa ilalim na kami ng auction house. Sa pagpupumiklas ko, nasugatan ng mukha ko, kaya hindi nagawa ni Seward na sa pilitang angkinin ako. Pero ginamit naman nila ako para takutin si Xingqiu. Pinilit nilang painumin siya ng gamot. Kaya si Xingqiu ay humantong sa pagkasira ng puso. Tama na, Xingqiu. Huwag ka nang umiyak. Huwag mo nang isipin yan. Kaya, mula nung araw na yon, nangako ako na ang pamilya si ay dapat magbayad. Ang sakit na idinulot nila kay Xingqiu, kailangang ipadama ko sa kanila ng daang ulit na balik. Mangyayari yan. Sasamahan kita. Siguradong magbabayad sila. Mr. Qin, itong ginagawa natin, wala bang problema? Palihim mong hinarangan ang proyekto ng Pamilya Si. Kapag nalaman ng matandang ginang ng Pamilya Si ng Daraya, itong proyektong ito, tsak na magdudulot ng kamatayan. Paano naman ang mga proyekto natin kasama sila? Huwag mo munang galawin. Hintayin si Xingqiu na makahanap ng ebidensya at saka natin itigil. Siguraduhin mong mabantayan na yun. Dapat tiyakin ang kaligtasan ng mga tauhan. Opo. Pa! Ayos ka lang ba? Si Xingqiu at ang malanding babaeng yon. Hindi ko sila patatawarin. Pa, huwag ka munang magalit. May kooperasyong patay sa pamilya Ken. Hindi pa agad magkakaproblema. Kung hindi mapanatili ang lalaki, yung kumpanya, hindi mo mapapanatili. Ano pa bang kaya mong gawin? Sabihin mo, kumusta na ang kumpanya? Kamakailan, hindi ko alam kung sinong laban sa pamilya si. Nawalan tayo na ilang proyekto. Sino? Sinong may lakas ng loob at naglakas loob na kalabanin ng Pamilya Si? Sa ngayon, hindi pa natin alam. Talaga bang ang Pamilya Si ay mawawasak sa kamay mo? Nagkooperasyon pa naman sa pamilya Ken. Wala pang problema. Lanyet, hindi ba't nailigtas mo noon ang matandang ginang ng Pamilya Qin? Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagawin mo kung bumagsak ang Pamilya Si. Kasama mo silang mamamatay. Naintindihan ko na, Papa. Bakit ngayon ka lang? Akala ko napahamak ka na. Hindi. Ayos lang ang lahat. Sige, Xiao. Wala naman siyang problema, hindi ba? Si Ken siya. Nakipag-usap na ako sa kanya ng diretsahan. Mabuti naman siya, gano'n lang kasimple. Nagkasundo na kayo? Wala pa akong nakikilala na katulad ni Ken siya. Hindi ko lang siya napansin noon. Bakit ka nandito? Sinabi mong lalabas ka lang sandali, pero ang tagal mo na. Susunduin na kita pa uwi. Kung ganon, aalis na muna kami. Mauna ka muna. May mga salita lang akong gustong sabihin kay Churan. Magkaibigan kami ni Shuran. Huwag kang basta magselos. Umuwi na tayo. Si Chong. Tamang-tama.
May gusto rin akong sabihin kay Mr. Kidd. Maghintay ka na lang sa kotse. Hintayin mo ako. Si Sinsyong kasi, mabagal pagdating sa damdamin. Pero ikaw hindi. Mr. Chu, sana alamin mo ang hangganan mo. Mr. Kidd, ibig mo bang sabihin, gusto mong putulin ko ang ugnayan namin ni Sinsyong? Kung ako ang masusunod, oo. Pero alam ko, wala akong karapatang gawin yon. Ang gusto ko lang si Mr. Chu, itigil ang hindi dapat iniisip. Uulitin ko lang, kung mas mabuti ka sa kanya kaysa sa akin, hindi siya matitinag. Kung mahal ka ni Sinsyong, ano pa ba ako? Siyempre, hindi ko ibibigay sa iyong pagkakataon na yon. Kung ganun, Mr. Kidd, bakit mo pa ginagawa ang walang saysay na bagay? Kid Xiao, totoo ang kakaibang kapalaran. Ako, nasa tabi niya ng sobrang tagal, ni minsan hindi niya ako pinansin. Pero sa maikling 6 na buwan, inibig ka na niya. Ang damdamin kasi, hindi mo mapipilit. Sana, huwag mo siyang biguin. Sinchong, ikaw at si Churan, paano kayo nagkakilala? Bakit? Wala naman. Naiintriga lang. Ako si Shuran. Nakakakilala kami sa ampunan. Nung kinuha kayo ni Singshan, nasan siya nun? Ako at si Singshan. Nasa daan kami. Nahimatay at tinala. Kami ni Churan. 1 taon pa lang ulit kami nagkaroon ng contact. Magaling ba siya? Sa computer, may talento talaga siya. Pero ang gusto mo, ako pa rin. Bakit pati ganitong selos, pinapansin mo pa? Kasi, medyo natatakot ako. Natatakot? Ang bait niya sa'yo. Kaya medyo natatakot ako. Takot ka na maagaw niya ako? Hindi. Kung hindi, bakit ang higpit ng yakap mo? Yung telepono. Hayaan mo. Sagutin mo muna. Ang ingay kasi. Hello? Kensha, pumunta ka na sa ospital. Sila niyan, may tumor siya. Di ba maayos naman siya? Bakit biglaan naman? Ngayon na siya biglang nahimatay. Kaya natuklasan. Huwag ka na magdaldal. Pumunta ka na dito sa ospital. Hindi ako pwedeng pumunta. Ako eh. Ano ba sinasabi mo? Kung ay nagdal kailan yan, ako na sana namatay noon. Dali pumunta ka na dito. Ano nangyari? Wala naman. Tinawag ako ni Mama. May kailangan siya sa akin. Pumunta ka na. Hintayin mo ako. Gusto mong mamatay ulit ako ngayon? Tita. Naiintindihan ko. Gabi na. Bakit gising ka pa? May nangyari ba sa mama mo? Wala naman. Naayos na. Wala kang dapat ipag-alala. Sige, matulog ka na. Singshong, kung sakaling... Ano? Wala naman. Sa mga susunod na araw, baka maging abala ako sa kumpanya. May bagong proyekto bang kumpanya?
Wala naman akong narinig. Baka may nangyari sa kumpanya? Wala. Yung kumpanya lang, magkakaroon ng kulang sa buwan. Maraming bagay na kailangan akong humawak mismo. Kaya medyo magiging abala ako. Sige. Halika na. Kumain na tayo. Lahat ng ito'y para sa akin. Anong okasyon ngayon? Bakit ang bait mo sa akin? Di ba sabi mo, magiging abala ka sa mga susunod na araw? Pinabawi ko ng maaga. Sige, kumain na tayo. Hello? Sige, naiintindihan ko. Papunta na ako. May kaunting bagay sa kumpanya na kailangan kong ayusin. Ikaw munang kumain. Pero... Hindi ba kanina maayos lang siya? Bakit biglang ganito? Tumanggap sila niya ng tawag. Nagka-problema ang pamilya si. Nalungkot siya. Kaya ito, alamin mo para kay Lanyen kung ano talagang nangyayari. Sabi nila, kamakailan may tumatarget sa pamilya si at nawala sila ng maraming proyekto. Ma, tungkol dito, huwag na kayong makialam. Ano bang sinasabi mo? Ilang taon na tayo may ugnayan sa pamilya si. Bukod pa roon, utang ko kay Lanyen ang buhay ko. Lanyen, may nararamdaman ka pa ba? Kuya Xiao, Lanyen, sabi ng doktor, kailangan mo pahinga ng madalas. Lanyen, anong ginagawa mo? Kuya Xiao, Tumayo ka muna. kasalanan ko lahat noon. Hindi ko dapat pinahirapan si Missy. Dapat hindi kita ginulo. Talagang alam ko lang pagkakamali ko. Kuya Xiao, tulungan mong pamilya si. Tumayo ka muna. Kung hindi ka papayag, hindi ako tatayo. Ilang buwan lang itatagal ko. Isipin mo lang na naawa ka sa akin. Hayaan mo makalis ako ng panatag. Pwede ba? Lanyen, ako nang sasagot para kay Ken Xiao. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ni Ken Xiao ang pamilya si. Ma, Ken Xiao, sinasabi ko sa'yo, kung may mangyari kay Lanyen, hindi na rin ako mabubuhay. Miss Yi, si Siway talaga may ginawa tayo sa mga materyales. Nahanap niyo na bang mga ebidensya? Nakapag-picture na ako. Ilang araw pa at yung mga responsable na batch na ito ay darating din. Maghahanap ako ng paraan para makakuha ng recording. Ikaw mismo, mag-ingat na rin. Tandaan mo, anong oras mo, unahin mong protektahan ang sarili mo. Miss Yi, hintayin mo ang mabuting balita. Hindi ka pa natutulog? Hinihintay mo ba ako? Anong nangyari? Wala. Kanina, saan ka nagpunta? Di ba sinabi ko na sa'yo? Kamakailan, abala ang kumpanya. Medyo maraming trabaho. Kanina, tumawag si Zoe sa akin. Sabi niya, maganda ang proseso, hindi na magtatagal, magbubuwag na rin pamilya si. Ganun ba? Pagdating ng panahon, sasama ka ba para samahan ako mong sumitin ng ebidensya? Walang dapat ikabahala. Ang ebidensya, nasa kanya na. Kailanman, pwede na nating dalhin. Hindi kailangan magmadali. Kensha, nagbago ka na ba ng isip? Sige. Naiintindihan ko. Sinsyong,
May problema sa kumpanya. Aalis muna ako. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Magpahinga ka ng maaga. Sila Nien. Alam kong pasyente ka ngayon, pero kasal na ako. Kuya Xiao, alam ko naman. Pero sa susunod, huwag mo nang gamitin ang mama ko para pilitin akong pumunta dito. Hindi ako. Si tita lang ang naawa sa akin. Kaya... Kukunin ko lang ang gamot mo. Pa, sigurado aayusin ko ang lahat. Si Kuya Xiao, hindi lalaban sa gusto ni Tita Ken. Huwag kang mag-alala, ang pamilya natin hindi mapapahamak. At saka, lumaki kami ng magkasama. Si Kuya Xiao, kahit hindi niya ako mahal, tsak na maawa pa rin siya sa akin. Nandito ka na. Kagabi, medyo naging abala ako. Ken Xiao, mag-usap tayo. Anong nangyari? Ang seryoso mo naman. Kagabi. Sinabi ko na sa'yo na wag na... Kuya Xiao, biglang nahimatay si tita. Nasa ospital siya. Sinchong, huwag ka muna magdrama. May importante talaga akong lakad. Anong lakad? May problema sa kumpanya. Bitawan mo muna ako. Pwede ba? Kung sakaling sabihin ko na hindi ka pwedeng pumunta. Ipapaliwanag ko pagbalik ko. Ma! Kuya Xiao, Anong nangyari? hindi ko rin alam. Baka si tita masyado na napagod sa pag-aalaga sa akin. Kasalanan ko ito. Huwag kakabahan. Lahat na yung mangyari. Ako ang aako. Missy, hanggang kailan ka pa magpapanggap? Si President Ken, sa ospital namin, hindi ko kayang kalabanin. Sabi ko nga, akong bahala. Bukod pa riyan, ang utang ng buhay noon ay parang isang alas. Kahit malamang pa ni Tita Ken balang araw na nagkukunwari lang ako, hindi niya ako sisisihin. Oh, Tita, hindi ko sinasadya. Tita, Lanyen, paano mo nagawa? Tita! Monsieur, tinupad ko ang usapan. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong pamilya si magbabayad ng kabayaran. Hihintayin ko magandang balita mula sa'yo. Ken Xiao, huling pagkakataon na ito. Huwag mo na sana akong biguin. Kuya Xiao, patawarin mo ako. Kasalanan ko lahat. May sakit ka pa rin. Bumalik ka na't magpahinga. Basta kung hintayin dito si tita lumabas. Kahit manatili ka, wala ka rin maitutulong. Bumalik ka na. Sige na nga. Pero, pag may balita, dapat ipaalam mo agad sa akin. Hello? Ken Xiao, magawa na natin ang pwedeng ebidensya ng krimen ng pamilya si. Sama mo bago pumunta sa presinto. Sincho, ang bagay nito. Pag-usapan na lang natin sa ibang araw, pwede ba?
Si Lanyin! Si Lanyin! Si Lanyin! Gising ka na? Sino nagpadala sa inyo? Malalaman mo rin mamaya. Si Chong? Alam niyo ba ang pagkidnap ay labag sa batas? Miss Ye, ang ginagawa namin ay illegal talaga. Itong abandonadong pabrika sa kanlurang lungsod. Ano bang plano niyong gawin sa akin? Huwag kang kikilos! Sino ba kayo? Bitawan niyo ako! Ikaw pala. Hayaan niyo siya. Yising Xiong. Kaya pala, mula pa nung umpisa, lumapit ka kay Kensho para labanan pamilya si. Ngayon ko lang nalaman nang lahat ay para ipagtanggol ang Kuya Xiao mo. O iniisip ko lang na masyado kang tanga. Si Ken Xiao, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Bago pa ako makarating dito, nahimatay ako sa harap niya. At ngayon, malamang nandun siya. Sa labas ng pinto ng operating room ko. Nakamp mo lang gusto mo. Masaya ka na ba? Si Ken Xiao, sa harang pamilya namin, wala siyang kwenta. Yan ang hindi ko maintindihan. Ginawa mong lahat para sirain sa amin ni Ken Xiao. Tapos ngayon, sasabihin mo na wala kang interes sa kanya? Ye Shenxiong, ako ang si Ken Xiao. Magkakabata sabay lumaki. Bakit naman siya dapat maagaw na isang babaeng hindi ko alam kung saan ang galing? Pero ngayon, bakit sinabi mong wala kang pakialam? Akala mo ba ako katulad mo? Na puro laman ng utak ay kabubuhan tungkol sa pag-ibig? Kung wala ang pamilya si, kung wala ang papa ko, wala rin akong halaga. Para saan pang lalaki? Tama ng pag-aaksaya ng oras. Yung mga tanong mo, sinagot ko na lahat. Ngayong oras na para ikaw naman ang sumagot sa tanong ko. Sige, nasaan ang ebidensya? Managinip ka na lang. Ayaw mo sa mabuti? Gusto mo sa masama ganun? Tigil! Dati, gusto ko dahil binigyan mo ako ng maraming kasiyahan. Ngayon, bibigyan kita ng mabilisang wakas. Pero, alam mo, lahat ng plano ko ay para pabagsakin ng pamilya si. Anong karapatan mong isipin na ibibigay ko sa iyong ebidensya? Ganun ba? Kung ganun, hahayaan na lang kitang makita ito. Anong ginagawa niya sa kanya? Pagkawalan niya siya! Tumahimik ka! Kung hindi natin siya patulugin, pag nagising yan, magwawala. Baka marinig ka pa. Huwag niyo siyang galawin. Pasensya na. Pero ngayon, hindi na pwede. Tatanungin kita ulit. Nasaan ang ebidensya? Ang ebidensya? Nilanok ko na. Kung matapang ka, buksan mo ang tiyan ko at kunin mo.
Wag! 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 Kung ganon, sabihin mo na! Ate! 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 Pagkawalan mo siya! Yes, Shenxiong. Tatanong kita sa huling beses, nasaan ang ebidensya? Kung hindi ka pa rin magsasalita, isasama kita sa bali na to! May isang USB! Nalaglag sa daan papunta rito. Ayan, ganyan ang tama. Kung ganon. Xinqiong, Sa wakas, nagpakita ka rin. pasensya na. Kahapon nasa ospital ako. Kumusta na si Sengshen? Sabihin mo. Yung saksak na yun, tumama sa puso. Sige. Alam ko na. Xinqiong, kasalanan ko. Umiiyak ka na naman. Pwede ba? Nakikiusap ako sa'yo. Xinqiong, kausapin mo muna ako. Pagod na ako. Hayaan mo na ako magpahinga saglit. Xinqiong, Sabi ko, lumabas ka! Anong sinabi mo sa akin noon? Ganito mo ba talaga siya tratuhin? Nasaan ka kagabi? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Ako. Nung dinukot siya at nawala ang kapatid niya, nasaan ka? Kasalanan ko ang lahat. Naging pabaya ako sa kanya. Suntukin mo na lang ako. Suntukin ka? Hindi pa sapat yan. Kinshao, tandaan mo, ang kasalanan mo. Habang buhay hindi mo mababayaran. Nasaan si Xinqiong? Si Sengshen naman talagang nagkakabatang kapatid. Bakit mula noon hanggang ngayon? Lagi mo akong pinoprotektahan. Nung mga bata pa tayo, ganun na hanggang sa paglaki, ganun pa rin. Sengshen, pasensya ka na. Hindi pa makakasama si ate ngayon. Hintayin mo muna akong ipaghiganti ka, saka nang kita susunduin. Pagdating ng oras na yon, si ate na magpoprotekta sa'yo. Hintayin mo si ate. Kapag gumaling na si Sengshen, dali natin siya para libutin ang mundo. Xinqiong, ayos ka lang ba? Kinshao, maghiwalay na tayo. Ay. Humihingi ako ng tawad. Hindi na ako makikialam sa inyo. Pakiusap, bigay mo siya ng isa pang pagkakataon. Lumuhod. Mahirap ang gawin niyon. Bakit sa pagluhod mo? Kailangan ko na kayong patawarin. Patawarin ko si Kinshao.
Ano naman tingin mo sa kapatid ko? Sa bagay na ito, hindi inosente si Kensho. Alam ko, nagkasala si Kensho sa'yo. Umuwi ka na. Kung mag-iingay ka rito, walang magandang mangyayari. Tungkol sa divorce, sigurado ka na ba talaga? Gusto mo ba ipagtanggol si Kensho? Hindi naman. Kaya lang, baka magsisi ka. Churan, sa totoo lang, sinasabi ng isip ko na dapat si Kensho ang magbayad ng buhay para kay Xingxiang. Ngayon gusto ko lang makipag-divorce sa kanya. Si Kid Xiao, hindi siya papayag. Hindi siya papayag? Tulungan mo na akong kontakin ng abogado. Alam na hindi kaya napasan, pero may mga taong hindi nagigising. Tama ba ako, Kensho? Lumabas ka muna. Alam ko na ang balak mong gawin. Ye Xingxiang, huwag mo nang saktan ang sarili mo. Kensho, sa totoo lang, matagal ko nang iniisip, kailan ko ba talaga naging mahal ka? Kailan? Yung insidente ng kidnapping. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Siguro, mas maaga pa doon. Parang, nung sinabi mo, huwag ko nasaktan ang sarili ko. Kaya, anong desisyon mo? Sige. Xingxiang, May iba ka pa bang sasabihin? Gumising ka. Alam mo ba kung nasan tayo? Anong balak mong gawin? Bitawan mo ako! Nung nawala si Xingxiang, dito siya nakahiga sa kwartong ito. Sinasabi ko sa'yo, kung gagalawin mo ako, sigurado pagbabayaran mo ito! Magbabayad? Ano pa bang pwedeng mawala sa akin? Ye Xingxiang, kung malalaman ng papa ko, hindi kanyang patatawarin. Silan yan. Hindi ka pa ba napapagod sa buhay? Laging nagmamaganda. Nagpapanggap ng mataas ang tingin sa sarili. Pero sa totoo lang, puro yabang lang. Isang kawawang walang nagmamahal. Ginawa ka na ng gamit ng papa mo. At si Kensho, hindi ka rin niya mahal. Sa buhay mo, wala kang makakamtan. Tumigil ka! Ano bang alam mo? Mahal ako ng papa ko! Ako si Lamien!
na nag-iisip tagapagmana ng pamilya si! Ang isang kawawa na nawala ng lahat, ikaw yon! Tama ka. Nang nawala si Sengshen, nawala din lahat sa akin. Kaya, wala na akong magagawa kundi hilahin kayong lahat para sumama sa libing. Kita mo, 4 na bote ng gamot. Ang papa mo, si Kenshao, at ako. Lahat ng nanagit kay Sengshen, walang makakatakas. Yisensyo, nababaliw ka na ba? Huwag kang magalala. Mauuna ka na ng kaunti. Hindi na magtatagal. Ang papa mo, susunod din para samahan ka. Pagawalan mo ako! Pagawalan mo ako! Bakit nandito ka? Anong ginagawa mo? Sinsyong, mahinahon ka. Bawal yung ginagawa mo. Bawal? Si Siwe at si Lanyen, ang ginawa ba sa hindi bawal? Alam kong gusto mo magiganti. Pero huwag mo namang isama ang sarili mo. At kung isasama ko man, bakit hindi? Sinabi ko na sa'yo, lahat ng nakasakit kay Sengshen ay dapat mamatay. Hindi ko siya naprotektahan. Dapat mamatay din ako. Hindi ganon, Sinsyong. Hindi mo ito kasalanan. Si Sengshen, kung nasan man siya, hindi niya gustong mamatay ka para sa kanya. Kung ganon, ano gusto mong gawin ko? Wala nang ebidensya. Patay na si Sengshen. Anong gagawin ko ngayon? Gusto kong mabuhay ka ng maayos. Ang natitira, ako nang bahala. Lahat ng nanakit kay Sengshen, pagbabayaran ko silang lahat. Eh, ikaw naman. Hindi ba may kasalanan ka rin? Tama ka. Kaya nga, mas lalo kang dapat mabuhay. Para makita mo kung paano kami bumagsak sa impyerno. Tutulungan mo ako. Ibalik mo yan sa akin. Sinsyong, huwag mong dungisan ang mga kamay mo. Sa tingin mo ba, maniniwala pa ako sa'yo? Kung gusto mo, iyon na lang yan. Kung nakabili ako ng una, makakabili rin ako ng pangalawa. Isa pa, huwag ka na magpadala ng tao para sundan ako. Mr. Kin, yung dati nating proyekto kasamang pamilya si nagkaroon ng malaking sunog sa construction site. Ngayon, wasak na. May nasaktan ba? Wala, pero ang sunog na yon sobrang kahina-hinala. Para lang maitago ang lumang materyales, sinunog ang buong lugar. Masyado kong minamalit si Lanyen. Mr. Kin, ang pamilya si naman, kapag nalaman nila na tayo ang gumawa ng kalokohan dati, ano naman ang gagawin natin? Kung ganun, harapan na lang tayo magbanggaan. May ipapakiusap ako sa'yo. Ilibing mo sana ako kasama si Sengshen. Sa iisang libingan. Akala mo ba kayang umalis na parang walang pakialam? Akala mo ba kapag nawala ka sa mundong ito, walang masasaktan? Para sa akin, mas mahalaga ka pa kaysa sa sarili ko. Joran. Sinabi ko na ito sa'yo. Hindi dahil gusto ko may sagot ka. Gusto ko lang ipaalam sa'yo. Huwag mong isugal ang lahat, lalo nang huwag mong talikuran ang sarili mo. May mga taong nagmamahal pa rin sa'yo. At kung wala man sila, nandito ako, minamahal ka ng buong buo. Sinsyong, lasing ka na. Matulog ka na. Pagising mo bukas, maaari mong alalahanin. O maaari mo rin kalimutan.
Hindi ka pa rin sumusuko. Nandito ako para hanapin ka. Hanapin ako. Ngayon wala ng ebidensya. Gusto niyo maghiganti sa pamilya si hindi mo lang iniisip ang resulta. Kaya gaya na nangyari noon, na kaya kong pigilan minsan. Hindi ko na mapigilan pa sa susunod. Kaya ang bagay na ito, kailangan nang matapos agad. Anong gusto mong sabihin? Nakuha ko na ang disk. Binura ng pamilya si ang ebidensya mula sa pinagmulan. Pero ang ganong kalaking materyales, kailangan pa rin pumasok sa accounting. Kaya sa panig ng pananalapi, i-check na may problema. Suriin ang accounting ng pamilya si. Akala mo ba ganun kadali? Hindi susuriin, kundi nanakawin. Ang bagay na to, kailangan ko ng tulong mo. Ikaw ang hadlang kay CY. Ako magnanakaw ng account. Dahil sa mama ko, ang seguridad ng pamilya si, alam ko ng malinaw. Ang tanong na lang, may tapang ka ba? Bakit ka nandito? Pareho lang tayo. Ang karawan ni Lanyin. Okay ang araw na itatag ng C-Group. Kinzong, sa oras na ito, hindi ba dapat abala ka sa palihim na paghahadlang sa pamilya ko? Bakit may oras ka para pumunta dito? Kahit nandito ako, Mr. C, pwede pa rin kitang hadlangan. Ganun ba? Kung ano man ang paraan, pwede mong ilabas lahat. O baka naman, kaya mong hukayin muli mga materyales mula sa abo. Wala akong ganung kakayahan. Hindi ko alam kung anong meron si Mr. C. Narinig mo na ba ang kasabihan na sa huli may ganti ang mabuti at masama? Kung may ebidensya ka, diretso kang pumunta sa pulisya para idemanda ako. Hindi mo kailangan magyabang dito. Mr. C, ang yabang mo. Anong ginagawa nyo? Hindi ba naghahanap pa ng ebidensya? Ibigay mo yan! Tignan mo kung mabuti, Mr. C. Tingnan mo ang mga magandang mata ko. Naaalala mo pa ba? Sino ka ba talaga? Isang taon na nakalipas sa ilalim ng auction. Sa tambakan sa kanlurang lungsod. Ang magkapatid mula sa ampunan. Naalala mo pa ba? Ikaw ang... Oo, ako yun. Kasama ng kapatid kong babae. CY! Dumating kami para sila ng buhay mo. Alam mo ba? Sa mga taon na ito, tuwing naisip ko sa sanction, gusto kong batang ka ng buhay at tugatin ang mga litid mo. Ang sakit na idinulot mo kay sanction. Gusto mo may batang libot-libong ulit. Sensyong, isuko na lang natin siya sa pulisya. Sanction. Tapos na ang lahat. Kamakailan, tungkol sa C-Group, sa kasong peking materyales sa construction, opisyal na naisumite sa korte. Ayon sa ulat ng ilang media, ang presidente ng C-Group na si CY, sa loob ng maraming taon ay hindi lang namurakot, nagpasipika ng mga proyekto, lumabagtin siya sa kagustuhan ng mga babae, at nag-organisa ng kalaswaan. Saan ka pupunta?
Kahit saan. Basta malayo. Sinsyong, ngayon nakapaghiganti na tayo. Yung nangyari noon, hindi lang kasalanan ni Qin Xiao. Alam ko kung anong gusto mong sabihin. Ako at siya. Wala nang pag-asa. Sinsyong, ngayon naman ay parang bumabawi naman siya, hindi ba? Bumawi. Si Senshin ay wala na. Hindi na mababalik. Paano niya mababayaran yon? Pero sa nakikita mo, hindi mo siya malilimutan. Oo. Hindi ko makakalimutan. Pero, hindi ko na siya muling mamahalin. Huling pakiusap ko na lang. Sige, sabihin mo. Itong bahay, na ibabalik ko na. Paparating ng may-ari. Pakiusap, ikaw nang tumulong mag-ayos ng pagpapaalis. Ibig sabihin, hindi mo na ako hayaang ihatid ka sa airport. Pwede ba? Sige na. Salamat. Siya. Ayos lang ba siya? Kung hindi, anong magagawa? Hindi mo na kailangan ganito kagalit sa akin. Alam ko naman, wala na talagang pag-asa sa amin. Qin Xiao, ang hina mo talaga. Anong sinasabi mo? Noon, kailangan pa magbanta siya ng kamatayan para pumayag ka makipaghiwalay. Ngayon, kahit araw-araw nasa labas ka ng bahay niya, hindi ka makalapit. Napakaduwag mo. Eh ano pa bang magagawa ko? Ayaw niya na ako makita. Hindi ko naman pwedeng piliting sirain ang pinto. Ang mga ganitong drama, ipaubayan mo na kay Sinsyong. Papunta na siya sa Jiangsheng Airport. 1 oras na nakalipas. Qin Xiao. Hindi ka ba umalis? Naantala ang flight. Huwag mo na akong iiwan. Lahat ng bagay sa Jiangsheng, pwede kong talikuran. Saan ka man pumunta, susundan kita. Pwede ba?